Mahigpit din na nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon sa gitnang silangan at ang epekto nito hindi lang sa mga OFW kundi maging sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Pagtitiyak pa ng Pangulo, may asa na tulong ang mga Pilipinong pipiliing magpa-repatriate. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa harap ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ligtas na pag-uwi ng mga apektadong OFW. Kasunod na rin yan ang pagtaas sa Alert Level 3 sa dalawang bansa na nangangahulugan ng pagpapatupad ng voluntary repatriation. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Sa Israel, nagbigay na anya ang pamahalaan ng food packs at tulong pinansyal sa mga Pilipino roon. Nakaramihan ay nananatili sa office hostel para sa migrant workers. We are processing over 200 requests for repatriation and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. Dagdag pa ng Pangulo, inihahanda na ng Embahada ng Pilipinas sa Iran ang repatriation ng initial batch ng mga OFW sa mga susunod na araw. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. Hinimok naman ng Pangulo ang mga Pilipino sa Iran at Israel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan at huwag magdalawang isip na humingi ng tulong, kasabay ng pagtiyak na hindi mag-aatubili ang pamahalaan na umaksyon. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, tinatayang nasa 30,000 OFW ang nasa Israel, habang nasa mahigit 1,000 naman ang nasa Iran. Samantala, tinututukan na rin ng pamahalaan ang epekto, partikular na sa ekonomiya ng sigalot ng dalawang bansa. Katunayan, ngayong araw ay nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang economic team para talakayin ang Philippine Oil Contingency Plan kasunod ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Una nang sinabi ng pamahalaan na maglalabas ito ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga maaapektuhang sektor gaya ng transportasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.